Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Dadalhin tayo ng kasong ito sa Queensland, Australia o kilala rin sa tawag na Sunshine State dahil sa tropical at subtropical na klima sa lugar na ito. Ito rin ang nagsilbing beach-going traveler's paradise ng mga turista. 4 na dating Prime Minister ng Australia ang nagmula sa Queensland. Kabilang narito sina Andrew Fisher, Arthur Fadden, Francis Ford at Kevin Rudd. Sa lugar ding ito matatagpuan ang isa sa pinakamataas na residential building sa Australia na tinawag na Q1. Ang residential building na ito ay mayroong taas na 322 meters o 1,056 feet. Dito rin matatagpuan ang 5 sa 11 World Natural Heritage Areas sa bansa. Kabilang narito ang Fraser Island, ang Scenic Rim National Parks, the Great Barrier Reef, ang Riversley Fossil Fields, at ang Wet Tropic. Ang Queensland din ang tahanan ng 4 sa naglalakihang theme parks na matatagpuan sa Gold Coast. Kabilang narito ang SeaWorld, Movie World, Wet n Wild Water World at ang Dream World na siya namang dinarayo ng mga turista. Base sa census, tinatayang nasa 5.5 million ang populasyon ng lugar na ito at inaasahang lalago ng halos 7 million pagsapit ng 2046. Sa lugar na ito naninirahan ang mag-asawang John at Novi Chardon. Si John Chardon ay pinanganak noong July 19, 1947 sa Brisbane, Australia. Nagtrabaho ito bilang isang mekaniko at nang makaipon ay nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya na nagpo-produce at nagbebenta ng inox lubricants para sa mga sasakyan. Sa tulong ng dati niyang asawa, naitayo nila ang kumpanyang Candent Industries Proprietary Limited. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting lumago ang negosyo nila na siyang naging daan upang lumago din ang assets ni John. Nagkaroon siya ng 2 factories malapit sa Gold Coast at mga investment sa mga mining projects. Nang mga puntong iyon, pumalo na ng halos 7 million AUD ang net worth ni John o tumataginting na 263 million pesos sa ating pera. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, palaging bigo sa kanyang marriage si John. 5 beses na itong nadiborsyo bago pa niya nakilala ang pang-6 niyang asawa sa katauhan ni Novi Mansur na taga-Indonesia. Taong 2000 nang nakilala ni John ang dalagang si Novi Mansur. Nagbabakasyon ito sa Indonesia nang makilala niya ang magandang dalaga. 25 years old pa lamang si Novi nang makilala niya si John. Mas matanda si John sa kanya ng 32 years. Ngunit dahil sa pagsusumikap ni John, hindi naging balakid ang laki ng agwat ng kanilang edad. Nakatira si Novi na mga panahong iyon sa Java, Indonesia, isang probinsyana at hindi pa ni minsang nakapangibang bansa. Unang kita pa lamang ni John kay Novi ay nahulog na agad ito sa dalaga. Masugid niyang niligawan si Novi at palaging binibilhan ng mga bulaklak. Matapos ang panunuyo ng halos 1 buwan, pumayag na din si Novi na magpakasal kay John. Medyo kabado si Novi sa desisyon niyang iyon dahil ang ibig sabihin nun ay iiwan niya ang kanyang pamilya sa Indonesia. Ngunit alam niyang tama ang kanyang desisyon dahil alam niyang mahal siya ng kanyang napangasawa. Matapos ang kasal, sumama na si Novi kay John papuntang Queensland. Naging napakasaya ni Novi sa piling ni John. Isa itong responsableng asawa at palagi siya nitong inuuna. Higit sa lahat dahil sa mga businesses nito, naging isang good provider si John. Ngunit sa kabila ng karangyaan, hindi nakalimutan ni Novi ang kanyang pinagmulan. Palagi pa rin niyang binibisita ang kanyang mga magulang sa Indonesia na hindi naman binawalan ni John. Naging napakasaya ng kanyang mga magulang para sa kanya dahil sigurado na sila sa magandang kinabukasan ni Novi pati na rin ang kanyang magiging mga supling. Hindi naman nagtagal na buntis na nga si Novi sa kanilang panganay.
Nasundan pa ng pangalawa nilang anak makalipas ang 2 taon. Naging napakasaya ni Novi sa piling ni John at akala niya ay wala nang katapusan ang lahat. Ngunit nagbago ang lahat matapos ang 9 na taon ng pagsasama. Dito na lumabas ang totoong kulay ni John. Nagsimula na ang pananakit nito at pangbababae. Nagkaroon pa nga ito ng kalaguyo na isang Filipino. Malimit itong pumupunta ng US para lang mambabae na malimit namang nadidiskubre ni Novi. Dahil sa pangyayaring ito, unti-unting nawala ang pagmamahal at respeto ni Novi sa kanyang asawa. Sa tuwing kukumprontahin niya si John ay sampal at suntok ang inaabot nito sa kanyang asawa, kaya't dumating ang punto na hindi na lamang siya kumikibo. Simula noon ay naging napakalungkot ng buhay ni Novi, kaya't hinanap niya ang pagmamahal na hindi niya makuha kay John sa ibang lalaki. Nagkaroon din siya ng ibang karelasyon na hindi naman binawalan ni John. Maliwanag sa kanilang dalawa na ng puntong iyon ay wala ng pagmamahal ang kanilang pagsasama. Ngunit nagkasundo silang dalawa na manatili sa iisang bubong alang-alang sa kanilang mga anak. Taong 2012, na-realize ni Novi na kailangan na niyang maging independent. Anytime ay maaring putulin ni John ang kanilang sustento, kaya't nag-isip siya ng paraan kung paano niya mabibigyan ng magandang buhay ang kanyang 2 anak. Kailangan niyang humanap ng pagkakakitaan dahil hindi na niya kaya pang makisama sa kanyang asawa. December 2013, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang mag-asawa. Nang puntong iyon, desidido na si Novi na iwanan si John. Ngunit hindi niya alam kung saan siya mag-uumpisa. Natatakot din siyang ilayo ni John sa kanya ang kanilang mga anak at kung mangyayari iyon ay wala siyang magagawa dahil wala naman siyang malaking pera. Dito na nagpasya si Novi na kumonsulta sa isang abogado. Inilahad niya ang kanyang problema at base sa abogado ay malakas ang laban niya kay John. Labis ang pagpapahalaga ng bansang Australia sa karapatan ng kababaihan at mga bata. Kung magfa-file siya ng divorce, mapupunta sa kanya ang kalahati ng kayamanan ni John. Magkakaroon sila ng shared custody sa mga bata at hindi nito mailalayo ang mga anak niya sa kanya. Nang marinig ito, nabuo ang desisyon ni Novi na mag-file ng divorce. Dumaan ang ilang linggo, nakatanggap ng sulat si John mula sa abogado ni Novi. Sa sulat na iyon ay nakasaad na kukuhanin ni Novi ang kanyang kabahagi sa kanyang kayamanan o 50% ng kanyang assets na nagkakahalaga ng 3.5 million AUD. Katulad ng nabanggit kanina, pagkatapos ng diborsyo ay magkakaroon sila ng shared custody sa mga bata. Sa halip na kausapin si Novi, ginasumot ni John ang papel at tahimik na naghintay sa pagbabalik ni Novi sa kanilang bahay. Nang mga oras na iyon, naghapunan pa si Novi at ang kaibigan nitong si Miss Wang sa isang restaurant. Halos alas 11 na ng gabi na makauwi ito sa kanilang bahay. Nagkasundo pa ang dalawang magkaibigan na magkita kinabukasan sa isang coffee shop upang muling makapagkwentuhan at makapagkape. Kinabukasan, February 7, 2013, maagang nakarating si Miss Wang sa coffee shop kung saan magkikita sila ni Novi. Naghintay siya ng ilang oras ngunit wala pa rin ang kanyang kaibigan. Tinawagan niya ang number nito ngunit hindi na niya ito makontak. Ilang beses niyang muling denial ang number ni Novi ngunit parang naka-off na ang telepono nito. Hindi mapakali, tumayo si Miss Wang sa kanyang upuan at saka nag-drive papunta sa bahay ng kaibigan. Pagdating niya doon ay nadat na niya ang isang matandang lalaki. Sa tansya niya ay halos nasa 70 years old na ito. Kutob niya ay iyon ang asawa ng kaibigan na malimit na ikwento sa kanya ni Novi. Ipinakilala nito ang sarili sa kanya bilang si John Chardon na asawa nga ng kaibigan. Bukod kay John, meron pang 2 babae na naroroon din sa bahay ni Novi. Tinanong ni Miss Wang kung sino ang mga babaeng iyon at ipinaliwanag naman ni John na mga anak niya di umano ang mga babaeng kasama niya sa kanyang unang marriage. Idinagdag din ni John na wala doon si Novi. Umalis di umano ang asawa ng araw na iyon at hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Miss Wang dahil may usapan sila ni Novi. Kilala niya ang kaibigan at alam niyang kokontakin siya nito kung sakaling hindi ito makakarating sa kanilang usapan. Iba ang pakiramdam niya ng puntong iyon na parang may nangyaring masama kay Novi. Dito na humingi ng permiso si Miss Wang na makapasok sa loob ng bahay na hindi naman binawalan ni John.
Ilang beses na siyang nakapunta sa bahay ni Novi kaya't pamilyar siya sa layout ng bahay. Napansin niyang basa ang carpet sa loob ng kwarto ng kaibigan. Nawawala din ang mahabang carpet na dating nakalatag sa sahig. Dito na nagpaliwanag si John at sinabing nilinis niya ang carpet sa loob ng kwarto ni Novi. Nakasampay iyon ng mga puntong iyon sa likod ng kanilang bahay. Matapos makapagmasid, lumabas na si Miss Wang ng bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit hindi pa rin maliwanag ang lahat para kay Miss Wang. Nais niyang makasigurong nasa mabuting kalagayan ng kaibigan kaya't nagdesisyon siyang tumawag ng pulis upang i-report ang pagkawala ni Novi. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Chardon. Nang mga puntong iyon, si John na lamang ang nadatnan nila sa bahay at wala na doon ang dalawa niyang anak na babae. Ayon sa testimonya ni John, nagpaalam di umano ang kanyang asawa na aalis ng umagang iyon, ngunit hindi niya alam kung saan ito pupunta. Nagising siya ng bandang 6:00 ng umaga, ngunit hindi na niya masyadong narinig ang sinasabi ni Novi dahil inaantok pa siya ng mga oras na iyon. Ngunit base sa tono ng asawa, parang hindi ito papipigil kahit nabawalan niya itong umalis, kaya't hinayaan na lamang niyang umalis si Novi. Sinabi niya rin sa mga pulis na may hinala siyang isinangla ni Novi ang mamahalin niyang mga alahas na nagkakahalaga ng 70,000 AUD o halos 2.5 milyon upang matustusan ang pag-alis niyang iyon. Bago ang pag-alis ni Novi, ilang beses niya di umunong pinigilan ng asawa sa paglalakwatsa ngunit hindi naman ito nakikinig. Dito na tinanong ng mga pulis si John kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng asawa na mariin naman itong itinanggi. Ayon kay John, isa siyang philanthropist at marami siyang natulungang mahirap na pamilya sa Pilipinas. Isa di umano siyang mabuting tao. Muli, inulit ni John na hindi niya alam kung nasaan ang kanyang asawa. Wala siyang kinalaman sa pagkawala nito at higit sa lahat ay hindi niya ito kailanman sinaktan. Ngunit kinabukasan, biglang lumipad si John papuntang Indonesia kasama ang dalawang anak nila ni Novi. Nalaman ito ng mga pulis kaya't kinontak siya ng mga ito pagkalapag nito ng Indonesia. Matagal na niya di umanong na-i-book ang ticket nilang mag-aama at hindi na niya iyon pwedeng kansilahin. Naroroon din di umano siya para sa kanyang negosyo at babalik din ng Australia sa loob ng 2 linggo. Dito na lalong naghinala ang mga pulis kay John. Nawawala ang kanyang asawa ng mga puntong iyon at maraming katanungan ng mga pulis sa kanya ngunit mas pinili niyang lumipad papuntang Indonesia. Alam ng mga pulis na may hindi sinasabi sa kanila si John. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila maaresto si John dahil hindi nila alam kung ang nawawalang babae ay buhay pa o patay na. Kaya't habang naghihintay sa pagbalik ni John mula Indonesia, mas lalong pinag-igting ng mga pulis ang paghahanap kay Novi. Isa-isa nilang tiningnan ang mga CCTV footage kung saan huling nakitang buhay ang ginang. Isang gabi bago mawala si Novi, nakita siya sa isang surveillance camera na nasa isang gas station. Minamaneho nito ang kulay asul nitong Volvo. Base naman sa mga kapitbahay, nakita pa nilang nagpark si Novi sa harap ng kanilang bahay. Simula ng oras na iyon hanggang kinabukasan, wala nang nakakita pa kay Novi. Bigla na lamang itong nawala nang walang pasabi. Isinil ng mga pulis ang bahay ni Novi bilang crime scene at nagsimula na ang paghahalughog sa buong property. Dito na nakita ng mga pulis ang bakas ng ihi sa carpet sa loob ng bahay. Nang maeksamin, napag-alaman nilang ihi iyon ni Novi. Ngunit bukod doon, wala na silang iba pang ebidensyang nakita na makapagsasabi o makapagtuturo kung nasaan si Novi. Walang bakas ng dugo, wala ring signs na may naganap na pagpatay sa loob ng bahay na iyon. Lumipas ang 4 na araw, February 11th, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Novi na nakapark sa isang long-distance bus station. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nahagip ng CCTV kung sino ang nagmaneho at nagdala ng sasakyan doon. Chinek din nila ang social media ni Novi, ngunit hindi na iyon updated. Wala ding trace ng transaction sa mga card ni Novi. Dito na nabuo ang suspecha ng mga pulis na maaaring patay na ang babaeng kanilang hinahanap. Walang ibang naging primary suspect sa krimen kundi si John.
Ngunit naging napakabagal ng pag-usad ng investigasyon dahil walang naging malinaw na ebidensya na si John nga ang may kagagawan sa pagkawala ng kanyang asawa. Akala nila ay wala nang patutunguhan ng investigasyon nang makatanggap sila ng tip mula sa kapitbahay ng mag-asawa. Ang kapitbahay na ito ay si Rachel Willie. Ilang taon di umano bago ito mawala, lumipad si Novi papuntang US upang sundan si John. Ngunit bago ito pumunta ng airport, sinabi nito sa kanya na kung sakaling hindi na siya makabalik ay maaaring patay na siya. At kung ganoon nga ang mangyayari, wala di umunong ibang sospek kundi ang kanyang asawang si John, na maaaring umupa ito ng tao upang patayin siya sa US. Nakiusap si Novi na kung mangyayari iyon ay i-report niya ang kanyang pagkamatay sa mga pulis. Ngunit nakabalik ng ligtas si Novi sa biyaheng iyon at simula noon ay hindi na ito nagbanggit ng kahit na anong marital issues nilang mag-asawa. Bago nawala si Novi, tinawagan di umano siya nito at sinabing mafa-finalize na ang divorce nilang mag-asawa ng araw na iyon. Nasa school si Novi ng mga puntong iyon upang sunduin ang kanyang mga anak. Ang tanging kailangan na lamang di umanong pag-usapan ay ang mga business affairs ni John. Base naman sa mga kapitbahay, nakita nila di umano si John ng gabi bago mawala si Novi na nagpark ito sa harap ng kanilang bahay. Napakabilis ng pagmamaneho nito kaya't sumalpok ito sa pinto ng garahe at gumawa ito ng malakas na ingay. May isa pang magkasintahan na nagsabing may narinig silang mga putok ng baril ng gabing iyon. Ngunit hindi iyon naging matibay na testimonya dahil hindi narinig ng ibang kapitbahay ang putok ng baril. Dito na rin in-interview ng mga pulis ang mga factory workers ni John. Isa sa mga tauhan nito ang nagsabi na may dumating di umanong isang box sa factory na may pangalan ni John ilang buwan bago ang pagkawala ni Novi. Binuksan niya di umano ang box at sa loob noon ay nakita niya ang isang baril at mga bala. Isang trabahador naman ang nagsabi na nakita nila si John sa factory ng gabi nang mawala si Novi. Ilang minuto lamang nagtagal ang sasakyan doon ni John na parang may mabilis lamang itong kinuha sa factory. May isa pang empleyado na nagsabi na nakatanggap di umano siya ng tawag mula sa isa sa mga anak ni John na babae. Sa tawag na iyon ay inutusan siya nitong kunin ang sinasabing box sa bahay ng kanyang ama. Katulad ng nabanggit kanina, ang mga babaeng ito ay mga anak ni John sa dati nitong asawa at ng mga panahong iyon ay nasa mid-30s na ang mga babaeng ito. Nang tanungin naman ng mga pulis ang panganay ni John na si Candy, sinabi niya lang sa mga pulis na ibinigay sa kanya ng kanyang ama ang kahon at inutusan siyang huwag iyong buksan. Katulad ng instruksyon ng kanyang ama, hindi niya binuksan ang kahon kaya't hindi niya alam kung anong laman noon. Hindi siya di umano mapakali kaya tinawagan niya ang isang tauhan ng kanyang ama na siya namang inutusan niyang maghatid ng kahon sa bahay ng kanyang kapatid na si Angela. Nang may ihatid ng tauhan ang kahon kay Angela, nakiusap naman ito sa isang kaibigan na itago nito ang kahon para sa kanya. Inamin naman ng magkapatid na naroon nga sila sa bahay ng kanilang ama ng araw na mawala si Novi. Base sa investigasyon ng mga pulis, kung totoong napas lang si Novi sa bahay ni John ay hindi nito kakayanin na itapon ang bangkay ng kanyang asawa ng mag-isa. Nang mga puntong iyon ay 65 years old na ito at medyo mahina na maaaring tinulungan siya ng dalawa niyang anak na babae, kaya naroon ang mga babae ng araw na mawala si Novi. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, taong 2014, napag-alaman ng mga pulis na tumira pala sina Novi at John sa isa pang villa sa Gold Coast sa Newton area. Malayo ito sa syudad at medyo secluded. Ilang beses na ring na-renovate ang bahay na nakatayo sa villang iyon. Suspetsa ng mga pulis sa lugar na iyon sila maaaring makakuha ng solid na lead na siyang makapagtuturo kung nasaan si Novi. Dito na nila sinimulan ang paghuhukay sa bawat sulok ng property. At dito na nila nadiskubre ang dalawang sasakyan na nakabaon sa lupa. Isang puting Ford na sasakyan at isang black Nissan Navara. March 13, 2014, naglabas naman ng anunsyo ang pulis
na nagbibigay ng pabuyang 250,000 AUD sa kung sino mang makapagtuturo kung nasaan si Novi. Dahil dito, nakatanggap ng samot-saring tips ang mga pulis mula sa publiko. May isang nag-report na nakita nila ang sasakyan ni Novi noong February 10th, bandang alas 10 ng umaga. Nagkalat di umano ang mga damit sa palibot ng sasakyan at may isang medyo may edad na babae na mukhang balisa sa gilid ng sasakyan. Sa tapat naman ng sasakyan ni Novi ay mayroong nakapark na isang puting Ford na sasakyan na minamaneho ng isang hindi katangkarang lalaki. Medyo overweight ang lalaking ito. Nakakalbo na at medyo maedad na rin. May isa pang medyo batang babae na sinusubukan namang paandarin ang sasakyan ni Novi. Ayon sa mga nakakita, parang nagpapanik ang tatlong taong nadudoon at parang nag-aaway ang tatlo dahil na rin sa mga damit na nakakalat sa labas ng sasakyan. Ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang paghahanap at napadpad sila sa isa pang property ni John sa isang rural area at hinulughog nila ang buong property na may sukat na halos 3 ektarya. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa rin silang nakitang malinaw na lead na siyang makapagtuturo kung nasaan si Novi. Dumaan ang halos 3 taon noong June 17, 2016. Nakapagkolekta ang mga pulis ng halos 200 testimonya mula sa mga witness. Nagkaroon na sila ng sapat na circumstantial evidence upang arestuhin at kasuhan si John sa pagkawala at pagkakapaslang ng kanyang asawa. Ngunit naging napakahaba pa rin ang proseso. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, dito na nabuklat ng mga pulis ang maitim na nakaraan ni John. Taong 1990s, nakulong na si John dahil sa pangahalay sa isang minor de edad. Kahit na nasa kustodiya na siya ng pulis, patuloy na itinanggi ni John ang pagkakadawit sa pagkamatay ng kanyang asawa. Dito na nagpasya ang mga pulis na makipagkasundo sa isang preso upang mapaamin si John. Ang lalaking ito ay si Peter Ford. Si Peter ay isang bihasang con artist at money launderer na mayroong experience na halos 15 years. Kapalit ng pagiging informant, humiling ito ng mas mababang sintensya para sa kanya. Nagbigay ito ng testimonya sa korte na habang nakakulong si John ay nagkaroon di umano ito ng mental breakdown dahilan upang aminin ito sa kanya na siya nga ang pumatay kay Novi. Ginamit di umano ni John ang baril na nasa loob ng box at nang masigurong wala na itong buhay ay saka naman niya pinagpira-piraso ang katawan ng dating asawa. Bandang alas 8 ng gabi ng parehas na araw, dinala niya di umano ang labi ni Novi sa Southport, Queensland upang doon itapon ang katawan ng asawa. Pinuluputan pa di umano niya ng mabigat na bagay ang katawan ni Novi upang mabilis itong lumubog sa tubig. Binutas niya din ang tiyan nito nang sa ganon ay hindi lumutang dahil sa gas na maaaring lumabas mula sa katawan ni Novi. Ginawa niya di umano iyon dahil hindi niya kayang ibigay kay Novi ang kalahati ng kanyang kayamanan. Hindi niya papayagang magpakasarap ito at ang kanyang nobyo gamit ang perang kanyang pinaghirapan. Gumamit din di umano siya ng ammonia upang malinis lahat ng bakas ng dugo sa kanilang bahay. Ngunit pinabulaan na naman ng abogado ni John ang testimonyang iyon ni Peter. Hindi di umano ito nagmamatch sa unang investigasyon na inilabas ng otoridad na maaaring nagsisinungaling lamang ito upang mapababa ang kanyang sintensya. Sa huli, hindi rin naging sapat ang testimonyang ito upang tuluyang madiin si John sa pagkawala ni Novi. Nang mga puntong iyon, wala nang iba pang bala ang korte at tila dead end na sila sa kasong iyon. Dito na lumutang ang lalaking nagngangalang Maso o Marshall Aguilar na isang Pilipino. Nagkakilala di umano sila ni John sa isang dating app at naging magkarelasyon simula noon. Dito na nagsimula ang pagiging philanthropist ni John sa Pilipinas kung saan nagbibigay siya ng sponsorship sa mga mahihirap na pamilya sa bansa. Pinapaaral niya ang mga bata ngunit kapalit noon ay kailangan nilang punan ang mga pantasya ni John bilang kabayaran. Kapag natutuwa si John sa serbisyo, nagbibigay pa ito ng ekstrang tulong sa pamilya ng mga bata, katulad ng pagpapagawa ng kanilang bahay o pagpapalit ng kanilang tumutulong bubong o ekstrang pangkain. Pinabulaan na naman ni John ang paratang niya iyon at sinabing hindi iyon pang-aabuso at isa lamang unique na paraan ng pagmamahal. Ayon kay Maso, nagkasundo silang magkita ni John sa isang hotel sa Pilipinas.
Dito na siya tinanong ni John kung kaya niya bang pumatay ng tao. Nais di umano nitong ipapatay ang kanyang asawa. Idinagdag pa nito na kung hindi niya kaya ay ihanap na lamang siya ng taong maaaring magsagawa ng kanyang plano. Magbabayad di umano siya ng $10,000 sa trabahong iyon. Dito na sinabi ni Maso na hahanap siya ng tao, ngunit ang totoo ay wala naman talaga siyang kilalang tao na maaaring magsagawa ng pagpatay. Naniwala naman si John at sinabi nitong madaliin na ang plano dahil kailangan nilang isagawa ang pagpatay habang nasa Thailand si Novi upang sumailalim sa plastic surgery. Sa isang email na isinend niya kay Maso, inilarawan ni John ang kanyang asawa na isang makasarili, maitim ang budhi at madamot na babae. Idinagdag niya din na hindi ito isang mabuting ina sa kanilang mga anak. Hindi niya di umano kayang makita si Novi na nagpapakasarap kasama ang kanyang lalaki gamit ang kalahati ng kanyang kayamanan. April 2012, nag-transfer si John ng $2,500 sa account ni Maso. Pinaniwala ni Maso si John na nakahanap na siya ng taong magsasagawa ng kanilang plano. Ngunit ang totoo ay pinayperahan lamang naman niya si John. Hindi naman nagtagal, nalaman din ni John na pinayperahan lamang siya ni Maso, ngunit pinadalhan pa rin niya ito ng karagdagang $20,000. July 2012, dito na itinigil ni John ang pagpapadala ng pera kay Maso. Dito na rin natapos ang ugnayan ng dalawa. Pinabulaanan naman ito ni John at sinabing bodyguard di umano ang pinapahanap niya kay Maso at hindi isang mamamatay tao. Malimit di umano siyang pumunta ng Mindanao ng mga panahong iyon at medyo magulo at nakakatakot sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Kailangan niya ng taong magbibigay ng proteksyon sa kanya habang naroroon siya. Inamin din ni John na totoong bumili nga siya ng baril, ngunit bumili lamang di umano siya bilang proteksyon kung sakaling kakailanganin. Base sa testimonya ng mga witness, nabuo ng korte ang teoryang dumanas si Novi ng pananakot at emotional at physical na pang-aabuso mula sa kanyang asawa. Ngunit sa kasamaang palad, dahil walang direktang ebidensya na magdidiin kay John, nasintensyahan lamang ito ng 15 taong pagkakakulong sa salang pagpatay kay Novi. Ngunit 1 taon pa lamang sa loob ng kulungan, tuluyan ng pumanaw si John dahil sa atake sa puso noong October 21, 2020 sa Woolston Correctional Center. Nang mga puntong iyon, 73 years old na si John at kung nabubuhay pa si Novi ay sanay 35 years old na ito. Sa kasamaang palad, hindi na rin na-recover pa ang katawan ni Novi. Para sa nakararami, isang biyaya sa Panginoon kung makakapangasawa ka ng mayaman. Ngunit sana'y kilatisin nating mabuti ang mga taong pipiliin nating makasama habang buhay. Dahil malimit, kaakibat ng malaking kayamanan ay panganib naman sa buhay. Katulad ng nangyari kay Novi na nakapangasawa ng mayaman ngunit sa huli ay napatay din dahil sa pera. Kay John naman napilit niyakap ang kanyang salapi ngunit sa huli ay hindi rin naman niya nadala sa hukay. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!